Sa Luzon, Visayas at Mindanao, lagi kang una sa mga balita at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa kayo po ay pinsala. Narito na ang mga unang balita. Umaasa si Senador Erwin Tulfo na may ika-13 senador ng lulutang sa Senado para makapaghalal na sila ng bagong Senate President. Kahapon, formal lang nagpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos at gagawin yan bukas. May unang balita si Ian Cruz. Nagsalita na po ang Pangulo. Get back to work. Sa bisa ng Proclamation 1318, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Kongreso na magdaos ng special session sa June 17. Para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng akses sa edukasyon at healthcare, at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan. Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagbalangkas ng anti-political dynasty law. Ang Kamara, handa raw mag-special session. Si Senador Win Gatchalian, hinikayat ang mga kapwa-senador na magpunta. Bukod sa priority bills, magbibigay daan din ng special session para maaksyonan ng Commission on Appointments ang mga nakabinbin ditong appointment. Pwede ring magluklok ng bagong Senate President na pwede lang gawin sa loob ng sesyon. Ayon sa Makabayan Block, alam naman ng lahat na higit sa kahit anong panukala, ang special session ay para talaga sa Senate leadership change. Dapat daw itong bantayan ng publiko. Anumang pagbabago sa liderato ng Senado ay hindi dapat makaabsuelto sa mga senador na naharap sa kasong korupsyon. Matatandaang ipinipilit ni Senador Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Pero giit ng tinaguriang new majority, pinabakante na nila ang pwesto. Ang sabi dati ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nais ng Pangulo na maayos muna ang gusot bago siya magpatawag ng special session. Ngayong nagpatawag na ang Pangulo ng special session, hinihinga namin ang pahayagang Malacanang kung sa mata ng Pangulo ay naayos na ang agawan sa pwesto. Itong weekend, pumukaw ng atensyon ang pahayag na ito ni Senador Joel Villanueva. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Pangako naman po ni Senator Cayetano, bababa siya pag may 13. Sana nga, meron kaming 13 talaga. Dahil ang alam ko dyan, yung pagkabasa ko, yung isa na mag-a-attend lang daw po, talagang gusto niya lang daw talaga para magkaroon po ng session. So, mag-a-attend daw po siya, pero no commitment yet na sasama po sa amin. Si Senator Joel po yan, sir, no? Opo. Hinihinga namin ng pahayag si Villanueva, gayon din si Senador Alan Peter Cayetano at kanyang mga kaalyado. Ito ang unang balita. Ian Cruz, GMA News. Inaabisuhan ng mga consumer sa ilang lugar sa Western Visayas na magtipid sa paggamit ng kuryente at magdagdag ng budget dahil tataas ang singil sa kuryente ngayong buwan. Live mula sa Iloilo City, may unang balita si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Igan, dahil sa halos araw-araw na pagsasailalim sa yellow alert status ng Visayas grid, taas singil sa kuryente ang dagdag pasanin sa mga consumer sa Iloilo at Bacolod City ngayong Hunyo. Maaaring umabot sa 2 pesos per kilowatt hour ang itataas sa singil sa kuryente sa residential areas sa Iloilo City ngayong June billing ayon sa More Power. Kaya mula sa 11 pesos and 87 centavos per kilowatt hour, magiging 13 pesos and 87 centavos per kilowatt hour na ang rate. Kahit anong paghahanda, ramdam pa rin daw ng consumer na si Margie ang mahal na presyo. 2,460 pesos ang bill nito noong buwan ng Mayo. Kapag naipatupad na ang taas singil, aamot ito sa halos 2,900 pesos o may mahigit 400 pesos na pagtaas. Dapat na nubo-nubo kay subong daw kapigado pangadaan balasang kuan chimpo. Do nagsaraka naging tanan dugang sang sulod balay nga kinanglanong sir. Paalala na More Power sa mga consumer, magtipid sa paggamit ng kuryente para bumaba ang demand na siyang nagpapataas sa generation charge.
Abot naman ng 1 peso per kilowatt hour ang tinitingnang pagtaas sa singil ng kuryente sa Ileco 1 ngayong Hunyo. Paliwanag ng kooperatiba, 2 pesos sana ito pero magiging staggered ang kanilang pagpapatupad. Nag-request mo kita sa staggered payment sa sa ERC, Energy Regulatory Commission. Spread sa malawig mga binulan para hindi kita makadako. Sa Bacolod City, dagdag na pagtitipid ang mga consumer dahil sa taas singil ng Negros Power ngayong Hunyo. Umabot sa 2 pesos and 46 centavos per kilowatt hour ang pagtaas, kaya ang dating 11 pesos and 38 centavos per kilowatt hour magiging 13 pesos and 84 centavos per kilowatt hour na. Mahigit 860 pesos ang dagdag sa bayarin na inaasahan ng pamilyang ito. Sa pagkakaroon ng bilyaran, may sari-sari store pa sila. Mas mayo gid akong gamay-gamay pang balon pa sa kabataan mo. Bisan tuod nga sa public school ng eskwela kinalam ng yapon plite ang bata mo. Kag ang amo na bala ang 1,000 is savings gid na naman para sa pangbayad sa mga bills. Amo na bala sir, amo na kabudlay gid bata kon. Ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market ang dahilan kung bakit kailangang magtaas din ng singil ng mga power distributor. We can say it is a national problem. It's because not only Negros Power is affected by this insufficient capacity, but for the entire Visayas area. The highest cost of power is no power. Halos isang buwan nang manipis ang supply ng kuryente na nagresulta sa halos araw-araw na yellow alert status sa Visayas Grid. Habang ang share na pinapakal sa aton ng WESM o ang merkado sa kuryente, nagsakagid isang makadako, no? So from an average of around 450, sumaka siya sa mga 1090. Igan, humihingi ng pag-unawa ang mga power distributors sa mga consumer. Nag-abiso rin sila ng taas singil sa kuryente sa Hulyo at Agosto. Igan? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Tinutulak ng Kamara ang paggamit ng salitang Filipino sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bukod dito, nais din nila magkaroon ng translation sa iba pang lengguwahe sa bansa. Ito'y para daw mas maintindihan ng publiko. Isa raw ito sa mga hihilingin ng House Prosecution Panel sa pre-trial conference sa Huwebes ayon kay Lead Public Prosecutor Representative Jervil Luistro. Pinag-uusapan din ng prosekusyon ang paghahain ng mosyon para bawasan ang kailangang bilang ng boto para makonvict ang bise. Nakasal sa batas na kailangan ng boto ng 2/3 ng bilang ng mga senador o 16 para makonvict ang bise. Pero anila 22 na lang ang base number ngayon ng Senado dahil nagtatago si Senador Bato de la Rosa at nakakulong si Senador Jinggoy Estrada.